Hi, good day. Kumusta po kayong lahat? Alas 8 na po ng umaga at makulimlim at minsan naman naiinit. Nandito ako ngayon sa may mga pwesto ng ampalaya at may nakita po ako Hindi ko na naman napansin ito. Hinog na. Kaya ang gagawin ko dyan ay putulin na at try ko kainin yung buto. May napanood kasi ako, masarap daw yung buto, matamis. Eh wala na, bulok na po ito. Pero try lang natin. Nalaglag. Ayan. Ito na po. Sayang, hindi ko napansin talaga. Sobrang dami po ng bunga ng ampalaya. At ito ay itabi ko muna dyan. Kuha na po ako ng payong, hindi ko na matiis yung init. Sakit na sa balat. Mag-ani po ako ng ampalaya, ang dami. Binigay ko kasi kay mother-in-law yung 4 na pirasong ampalayang inani ko kahapon. Ngayon, kukuhanin ko na rin po ito kasi kung hindi, panigurado, mahihinog lang. Ito po yung unang tanim ko na ampalaya. Ito, kupitin na lang. Ang isa po ha. Isa. Ito po pinatong ko na lang dito para hindi malaglag sa lupa dahil mabubulok lang. Mga lalaki pa yan. At ito pa po hinog na rin. Ayan. Bumagsak doon. Kukuhanin ko na lang doon sa labas. Tapos itong mga kamatis, sala nabulok na. Dami pong bunga. Ayan pa po. Ayan maliit pa. Kaya next time pa yan. Ang dami ko na namang gagawing torta. Tapos dito sa labas, ito parang mga Christmas light. Parang palawit sa Christmas tree. Ang dami po. Ito. Grabe. First time ko lang po nagtanim ng ampalaya. Napakadali lang po pala itong pabungahin. Dalawa na. Ito na po yung nakuha ko kanina. Tapos may mga talbos ng kamote. Galing din doon. Pinitas ko kanina. 3 na. Tapos yung mga upo. Meron pa pong upo na bago. Yan po malaki. Dito na sa may kalsada. Tinabi ko na po dyan kanina. Kapag aalagaan ng maigi. Ayan Akala ko po hindi ito mamumunga kasi matagal bago nagkaroon ng Pero nung namunga, nagulat po ako. Dami. Tapos, dito naman sa may bandang harapan. Yan din po ayan ito po malaki na. Kukunin ko na po ito. 2. Ayan pa po. Ito pa po may maliliit. Gumapang na sa ginawa kong sampayan. Kunin ko na lang ito. Lagyan lang ng itlog, ilagay sa munggo, paksiw, pakbet, ang daming pwedeng gawin dito sa ampalaya. Pinamimigay ko na nga po yung iba. By next year, pag magtanim ako, konti na lang ang itatanim ko para hindi masyadong masikip. Ayan nangamatay na yung mga puno ng kamatis. At ito po lahat ng naani ko Ang dami. Yan, ang pait po niyan. I-flex ko rin po pala itong upo Pinatong ko na rin dito. Para hindi malaglag dun sa lupa. At sa isang araw or after mga 5 days, lalaki na po yan. At ito na po yung nakuha ko sa 2 puno. ng ampalaya, may hinog pa. At kumulimlim na nga.
Pero kukuha pa ako ng ibang mga pwedeng pitasin. Kagaya nitong talbos ng, bulaklak ng kalabasa. Hindi na po namunga itong kalabasa na to ng babaeng bulaklak. Itong talbos ng kamote. Pinatubo ko lang po ito galing sa pinagputulan. Kung malaki lang po itong taniman ko, punong-puno ito. Kaya lang maliit lang po ito eh. Kaya sikip-sikip. Sana magkaroon ng babaeng bulaklak. Ayan po oh. Ang ganda ng tanawin. Masarap po itong bulaklak ng kalabasa. I-flex ko lang po ang kalabasa na isang piraso. Ang laki. Tingnan nyo po. Ang taba. Pati yung mga kamote ang lago. Tingnan nyo po. Magtanim lang tayo pag merong space. Hindi tayo magugutom. Namana ko po sa nanay ko itong hobby sa pagtatanim. Kaya ngayon ay ginagawa ko na kahit dito sa Japan para makatipid ako sa gastusin. Tingnan nyo po yung palaka oh. At ayan na lahat ng napitas ko ngayong umaga. Hindi pa kasama yung mga saluyot dito. Yung saluyot din ay napakarami. Oh, 4 na ampalaya. Sa ilalim ay talbos ng kamote. Bulaklak ng kalabasa. Ito po yung saluyot. Kuha lang din ako ng kaunti. Kasi baka magsabaw ulit ako ng isda. Malago na naman. Diba? At i-flex ko lang po itong lettuce. Celtus, ayan. Magkakaroon na ng mga buto. Itatanim ko ito next year. Itong saluyot po ay masarap. Tingnan nyo po yung palaka. Yung palaka po dyan na lumaki. Kawawa naman ng palaka. Wala na makapitan. After ilang araw lang to. Ang cute po ng mga palaka dito. Lahat ng pwedeng kunin ay kunin na. Para isang ani lang. Ano po. Ayan. Okay na po ito. At ayan po, idagdag ko na ito. Ayan. Sari-saring mga gulay. O hindi ko na po bibilhin. Napakaganda po, 'di ba? Napakasarap sa pakiramdam. Sipag lang ang kailangan. At kapag nag-ani na kayo ay masarap na sa pakiramdam. Yun lang po. Thanks for watching.